Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po ang mga sumusubaybay sa live streaming ng Quiapo Church. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw ng ating nobina bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang patron ng simbahan ng Quiapo. Tumayo po ang lahat, sumabay sa pambungad na awit. Si San Juan Bautista ay isinilang na, magalak tayo sa Kanya, sugo ng Diyos siya. Propetang dakila, si San Juan Bautista, pagkat itinuro niya darating ang Mesiyas. Magalak ng lubos tayong bayan ng Diyos, kay Kristong Kordero ng Diyos, ang ngalan niya'y Jesus. Magsisi Israel, ang sala'y itakwil, si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Magsilod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. Panginoon kong Hesukristo, Diyos at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin, pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon at Ama ko, na iniibig ko ng higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo, at nagtitika naman akong mangungumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pakamatay sa krus dahilan sa akin. Amen. Pambungat na panalangin sa lahat ng araw. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kaming makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagpakilala ni Kristo. Nang sa gayon ay mata mo ang buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala. Loobin mo na ang lahat ng naming gawain, tiisin, panalangin ay maging bayad ng aming mga kasalanan at maging parangal kay San Juan Bautista upang makamit ang hinihiling sa pagsasyam na ito. Sa aming pagninilay ng buhay ni San Juan Bautista, ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ikalimang araw, pinuri ni Jesus si San Juan Bautista. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mabalitaan ni San Juan Bautista sa bilangguan ang mga gawain ni Kristo, nagsugos siya ng dalawa niyang alagad upang itanong, "Ikaw ba gayaong naparito o dapat kaming maghintay ng iba pa?" Sinagot ni Jesus, "Humayo kayo sabihin sa kanya, ang mga bulag ay makakakita, ang mga pilay ay lumalakad, ang mga ketongin ay lumilinis, ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga patay ay muling mabubuhay, at ang mga dukha ay ipinangangaral sa Ebanghelyo." Pagkaalis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus, "Ano ang inyong nakita sa ilang? Isa bang tambo na pinapaspas ng hangin? Isa bang taong makisig manamit? Isa bang propeta? Tunay
Tunay kong sinasabi sa inyo na siya ang binabanggit sa kasulatan. Sinugo ko ang aking anghel upang ihanda ang daraanan mo. Sa lahat ng ipinanganak na lalaki ay walang propeta na dakila pa kay Juan Bautista. Aral. Kahanga-hanga ang papuring iniukol ni Jesus tungkol kay Juan. Hindi siya katulad ng tambo na pinapaspas ng hangin. Hindi siya katulad ng taong makisig manamit. Ang ibig sabihin ni Jesus ay ito: si Juan ay may paninindigan at tapang upang ipagtanggol si Kristo. Ipagsanggalang ang mga aral ng Diyos. Hindi siya natakot sa harap ng mga hari at mga may kapangyarihan upang katigan ang kabanalan ng matrimonyo at tuligsain ang masamang pamumuhay. Malimit tayo ay natatakot sa kung ano ang masabi ng tao, kaya ikinahihiya natin ang gumawa ng mabuti, magkumpisal at magkomunyon. Ikinahihiya natin ang tumulong sa simbahan at ipagsanggalang ang karapatan ng Diyos at ng Santa Iglesia. Huwag sana tayong matulad sa tambo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hingin kay Juan Bautista na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating mga puso, ang ating tugon. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming ialay ang aming buhay para sa iyo. Si Juan ay lumukso sa sinapupunan ni Isabel nang makasalubong nito ang mahal na birhen. Ang Ninyo Jesus sa sinapupunan ni Maria ay nagbigay ng tanging mga biyaya kay Juan. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Ipinakilala ni Juan sa banal na pamumuhay ang kanyang inaaral. Bigyan kami, Panginoon, ng tapang at lakas ng loob upang huwag ikahiya ang pagtatanggol ng mga aral ni Kristo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Bininyagan ni Juan si Jesus sa ilog Jordan at tumahan sa kanyang espiritu ng katarungan. Panginoon, tulungan mo kaming itaguyod ang mga simulain at tuntunin ng kabanalan at katwiran sa aming paligid. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Dalit kay San Juan Bautista. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay, sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. pinili ka at hinirang ng Mesiyas na marangal. Prekursor nga niyang tunay tagapaghanda ng daraanan, at sa iyong karapatan ikaw ang inaasahan. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Di mo pa napapabanaagan kaliwanagan ng araw. Ang kaluluwa mong mahal ng grasya'y sinilangan, kaya ang pag-asa'y tunay sa iyong pamamagitan. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Mariang inang tunay ng Diyos sa kalangitan, mabuting balita'y tangan. Siyang dumalaw na banal, ang iyong ang karapatan, sukat naming maaasahan. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa bundok ay lumikpit, kinusa ang pagtitiis. Mundo'y iniwanang tikis, tumalikot sa panganib.
Dapat ka nga naming sundan sa halimbawa mong banal. Sakdalan ka ngang matibay, huwag kabanal-banalan. At ang iyong katungkulan, prekursor na inilaan ng Mesiyas na mahal, tunay mong naganapan. Ang iyong pamamagitan, dalangin namin pakinggan. Sakdalan ka ngang matibay, huwag kabanal-banalan. Nang iyo nangang makita ang Mesiyas ay pagdaka, agad na ipinakilala sa mga taong lahat na, ikaw nga ang inaasahan, ituro ang berbong mahal. Sakdalan ka ngang matibay, huwag kabanal-banalan. At iyo namang sinuway si Herodes haring hunghang, sa masamang kasalanan, piniit ka't pinahirapan, marungis karumal-dumal, sa karsel na mapanglaw. Sakdalan ka ngang matibay, huwag kabanal-banalan. Si Herodes na malupit, pinutol ang iyong leek. Sa dina niya matiis, pangangaral mong mabait. Buhay mo'y inialay sa altar ng kabanalan. Sakdalan ka ngang matibay, huwag kabanal-banalan. Sinta naming San Juan, hingin sa berbong mahal. Ikaw ay aming sundan sa halimbawa mong banal. Iyo kaming ipatnubay doon sa langit na buhay. Sakdalan ka ngang matibay, huwag kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay, Sakdalan ka ngang matibay, huwag kabanal-banalan. mga pagluhog kay San Juan Bautista. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. San Juan Bautista, mula sa sinapupunan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at mahal ka niya. Nang kami isilang, ang bawat isa'y may pangalang bigay ng magulang. Ngunit ang totoo, bago kami isilang, mayroon na kaming pangalan, yung itinatawag sa amin ng Diyos. Ang tawag niyang yon ay walang simula at makpa sa walang hanggan. Iba-iba ang mga pangalan ng mga tao, subalit anak lamang ang tawag ng Diyos sa lahat. Mahal ng Diyos ang bawat isa. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ang pangalan mo ay bigay ng Diyos. Bago ka pa ipaglihi ng iyong inang si Santa Elizabeth, Juan din ang tawag namin sa iyo. Ang pangalan mo ay naghahayak ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay na maganda ang loob ng Diyos. Laging nagmamagandang loob ang ating Diyos. Ang ibig ng makapangyarihang Diyos para sa mga tao ay buhay, hindi kamatayan. Ang ibig ng mahabaging Diyos ay kaligtasan ng mga makasalanan, hindi kaparusahan. Ang ibig ng maawaing Diyos ay masaganang pagpapala para sa lahat. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, uliran ng pananalig sa Diyos, nagniningning sa iyong buhay, ang katapatan sa Diyos hanggang kamatayan. Sinunod mo ang kanyang utos, ipinaganda mo si Kristo ng kanyang mga daraanan. Kami naway laging makinig at maniwala at sumunod kay Kristong Panginoon. Patnubayan nawa kami ng mga pari sa Kristiyanong pamumuhay. Mailarawan nawa ng mga magulang ang kabutihan at kabaitang dapat taglayin ng mga anak. Ang mga organisasyon ng simbahan ay umunlad nawa sa pananampalataya at mabubuting gawa. Ang mga pinuno ng sambayanan ng Quiapo
Naway pakumbabang gumawa ng daan tungo sa kapayapaan. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan. Juan ang kanyang pangalan. Juan ang kanyang pangalan. Juan ang kanyang pangalan. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw. Ama naming mapagmahal, isinugo mo si San Juan Bautista upang ihanda sa Panginoong Hesukristo ang isang bayang banal. Ipagkaloob mo sa iyong bayan ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay. Sa aming bayan, lipunan at angkan ay maghari sanang lagi ang diwa ng mga pangangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, Amen. nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyan nawa kami ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po tanghali sa po. inyong lahat. Magsiupo muna po ang lahat.
ang escudo de armas at selyo ng Basilica Menor at pang-arkidiocesis na dambana ng Itim na Nazareno, parokya ng San Juan Bautista. Ang mga simbolo ni Hesukristo, ang Nazareno. Ang kalasag ay may disenyong pakrus na kulay puti sa ibabaw ng kulay berde. Nasa gitna ng kalasag ng mga letrang IHS na nakaukit sa nagniningning na araw. Ang Christogram na IHS ay nangangahulugang Iesus Hemeterus Soter o Jesus aming tagapagligtas na pumatungkol kay Kristo mismo bilang ang Nazareno. Ang Latin Cross ay sumisimbolo sa Kristyanismo at sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Ang kulay kayumanggi ay tumutukoy sa kahoy na krus na dala ng Nazareno at sa pamilyar na kayumangging kulay ng imahe ng Nazareno na tanda rin ng kanyang kababaang loob. Ang koronang tinik na kulay ginto na pumapalibot sa krus ay tanda ng dakilang pag-aalay ng buhay ni Jesus para sa sangkatauhan bilang ating hari. Ang kulay sa likuran ng kalasag ay maroon. Isinasalarawan nito ang tela na suot ng Nazareno. Ito rin ay tumutukoy sa dugo ni Kristo na dumaloy para sa kaligtasan ng mundo. Ngunit itong kabuuan ng mga simbolo ay napapaloob sa mas malaking krus na kulay puti na nagtuturo sa atin na hindi lamang magnilay ukol sa kamatayan ni Jesus, kundi sa pag-asa ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang mga simbolo ng mga patron ng parokya at ng pamayanan. Ang mga simbolo sa kaliwang ibaba at kanang itaas ng kalasag ay tumutukoy sa mga santong patron ng parokya. Ang shofar o sungay na ginawang trumpeta ay tumutukoy sa pangunahing patron ng parokya ng Quiapo, si San Juan Bautista. Ang sungay ay tumutukoy rin sa gampanin ng tagapagbinyag. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 23, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang letrang M na may krus sa itaas at buwan sa ibaba ay tumutukoy sa mahal na Birheng Maria. Ito rin ay nagpapaalala sa atin ng makasaysayang ugnayan sa pagitan ng mga debosyon sa Poong Jesus Nazareno at sa mahal na Birhen ng Kapayapaan at ng mabuting paglalakbay ng Antipolo. Ang buwan ay tumutukoy rin sa mahal na Birheng Maria bilang Inmaculada Concepcion at bilang Nuestra Señora de la Buena Hora na ipinagdiriwang sa Quiapo tuwing 15 ng Agosto, ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit. Ang motto, ang katagang krus ng kaligtasan ay mula sa isang linya sa kilalang awit sa nobena sa karangalan ng Itim na Nazareno. Ang mga simbolo ng karangalan bilang Basilica Menor. Ang umbrakulum ay isang makasaysayang payong na bahagi ng mga simbolo ng Santo Papa. Ito ay pangkasalukuyang ginagamit bilang simbolo ng kapangyarihan ng Santo Papa sa simbahang Katolika at sa nasabing basilika. Noong 11 ng Disyembre, taong 1987, formal na ipinahayag ni Papa Juan Pablo II ang bilang Qui Loco Petri na nagtatalaga bilang Basilica Menor. Ang mga susi ay nagpapahayag ng ugnayan ng Santo Papa at ng simbahan ng Quiapo sa kasaysayan nito bilang Basilica Menor at bilang isang dambana.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw ng ating nobena misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay si Reverend Father Dionisio N. Balote, OCD, Rector at Parish Priest ng National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, New Manila, Quezon City. Magsitayo po tayong lahat. Dakilang si San Juan, sugo ng buong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay, para kay Kristo ang tanan. Ako'y tinig na nananawagan, pagsisihan ang kasalanan, tuwirin ninyo ang daraanan ng ating Panginoon. Ang dakilang si San Juan, sugo ng buong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay, para kay Kristo ang tanan. Ako'y mangunguna sa Kanya, upang magbinyag nga sa tubig, sa apoy namat Espiritu. Kayo'y Kanyang babautismohan. Ang dakilang si San Juan, sugo ng buong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay, para kay Kristo ang tanan. Ako'y tinig na nananawagan, pagsisihan ang kasalanan, tuwirin ninyo ang daraanan ng ating Panginoon. Ang dakilang si San Juan, sugo ng buong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay, para kay Kristo ang tanan. Ako'y mangunguna sa Kanya, upang magbinyag nga sa tubig, sa apoy namat Espiritu. Kayo'y Kanyang babautismohan. Ang dakilang si San Juan, sugo ng buong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay, para kay Kristo ang tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ikalimang araw ng ating novena sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya.
Dumalangin tayo na sa pamamagitan ng kanyang mga dasal, tayo ay tunay na makapagbalik loob sa Diyos at matagpuan ang daan tungo kay Kristo. Pagsisihan natin at hingin ng tawad ang mga kasalanang ating nagawa laban sa Diyos at sa ating kapwa. Panginoong Yesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nangune sa daan. Marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataon ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat nasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahon na nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Iwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos. Sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo, at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, at di kumain ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, gayon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang katwiran ang siya kong sandatang panlaban at panggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurian. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ng aking sinasabi. Ako'y itinuturing na di kilala kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang
bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan namalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa mga nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang hapon po sa lahat. Ito po ay ang una kong pagkakataon na magdiwang ng misa dito sa Quiapo. Dati po ay tulad ninyo, nandyan ako sa pew at nagkikipagsiksikan. Mga kapatid, 21 taon na ang nakararaan. Taong 2002, 4 na taon bago ako pumasok ng reliyoso sa order ng Discalced Carmelites. Ang akin pong isang kapatid na lalaki, panganay sa akin, ang akin pong sinusundan sa aming magkakapatid ay pinatay sa loob ng isang video okay bar sa aming bayan. Siya po ay nagtamo ng 7 saksak at ito po ay naging cause ng kanyang kamatayan. Kilala po namin ang responsable sa krimen sapagkat siya po ay kumpare ng aking kapatid na pinatay. At pagkatapos po ng insidente, siya po ay tumakas at hanggang ngayon ay hindi pa rin po natatamo ang katarungan ng pagkamatay ng aking kapatid. Kami po ay 6 na magkakapatid na lalaki, pang-7 ang aking tatay at umaasa ng katarungan. In fact, noong gabing iyon ay nais na puntahan ng aking mga kapatid ang pamilya at gawin rin sa kanila ang ginawa ng kanilang ama sa aking kapatid. Paghihiganti, kung ito po ay ating isa sa larawan. Sabi sa Ebanghelyo ngayon na narinig natin, mata sa mata at ngipin sa ngipin. At sa ating mga Pilipino, sinasabi natin, buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. Ako po ay naordinahan bilang paring reliyoso sa OCD. Tinanong ko ang aking sarili, ano kaya ang aking gagawin kapag ang kriminal or pumatay sa aking kapatid ay lumapit sa akin sa confession or sa kumpisal? Bilang kapatid na naghahanap ng katarungan, ano kaya ang aking magiging reaksyon o ang aking gagawin? Hindi po madali magpatawad. It is not easy to forgive. It's difficult. Ngunit may isa po akong nabasa na artikulo, isang libro actually, na naging inspirasyon ko sa buhay, na isinulat ng isang spiritual writer na si Philip Yancey, sa kanyang aklat na pinamagatang Rumors of Another World, What on Earth Are We Missing? Ito po ay nangyari sa South Africa. Sa South Africa po ay maraming naganap na pagpapatayan, yung tinatawag na atrocities. May mga kahindik-hindik na pagpatay or pagpapaslang ng kapwa-tao. Ang isang pagpapaslang ay magbubunga ng ilang pagpapaslang dahil sa paghihiganti. Ang Pangulo na si Nelson Mandela ay bumuo ng Truth and Reconciliation Commission. At ito po ang naging rules. Kapag ang isang puti, kapag isang puti na pulis or militar ay voluntary na sumuko, inako ang kanyang pagkakasala, hindi siya parurusahan sa krimen na kanyang ginawa. So marami po ang nagalit dahil ito ay isang kawalan ng hustisya. Pero sinasabi ni Nelson Mandela na ang bansa ay nangangailangan ng paghilom, nangangailangan ng healing. Sa isang pagdinig, sa isang hearing, isang puting pulis ang umako ng kanyang krimen na nagawa. Ang pangalan ng pulis ay si Van de Broek. At sa hearing na yon ay naalala niya, ikwinento niya na isang araw ay meron silang pinaslang na isang binata at sinunog ang katawan tulad ng isang barbecue para walang ebidensya. Pagkaraan ng 8 taon, pag-aako ni Van de Broek, ay bumalik sila sa bahay, that same house, sa bahay ding inyon, at doon pinatay nila ang ama ng binata. At sa harap ng asawa nito ay itinali ang mga kamay,
Ipinatong sa mga panggatong na kahoy, binuhusan ng gasolina ang katawan at sinunog. At sa loob po ng korte, dito sa Truth and Reconciliation Commission, ang lahat ay naghihintay sa tugon ng asawang babae nang siya ay tinanong ng huwes kung ano ang nais niya na gawin sa pulis na si Van de Broek. Sabi ng asawang babae, una, nais niyang pumunta si Van de Broek sa lugar kung saan nila sinunog ang kanyang asawa. Kunin ang abo para mabigyan niya ng marangal na libing. At sumang-ayon ang puting pulis na si Van de Broek. Pangalawa, meron siyang pakiusap kay Van de Broek. Sabi po ng nanay, kinuha niya ang aking mahal sa buhay at marami pa akong pag-ibig na dapat ibigay. Napakaganda. Kinuha niya ang aking mahal sa buhay at marami pa akong pag-ibig na dapat ibahagi, na dapat ibigay. Twice a month, nais kong pumunta sa bahay namin si Van de Broek. Doon ay gumugol ng isang araw upang ako ay maging ina para sa kanya. At para maramdaman ni Van de Broek na siya ay aking pinatatawad, sabi ng nanay, nais ko siyang yakapin. At habang papalapit po ang nanay kay Van de Broek, ang nasa loob ng korte ng Truth and Reconciliation Commission ay sa isang kumanta. At siguro po alam ninyo ang kantang ito. Nagsimula silang kumanta ng Amazing Grace. Sino po ang nakakaalam ng Amazing Grace? Ako lang ba? Amazing grace, how sweet the sound. Hindi ko na po tatapusin, baka umulan. Uwi pa kayo. So amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mga kapatid, hindi madaling magpatawad. Masakit at mahirap magpatawad. Pero posible pa rin sa grasya ng Diyos. At kung tayo ay makapagpapatawad, tayo ay nakikibahagi sa kabanalan ng Diyos. It is no longer I, but God. At sa pagbasa natin, sinabi ni Jesus, datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sino man sa inyo'y sumampal sa kanang mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Forgiveness. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang inyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. Mga kapatid, ngayon ay nasa 5th araw tayo ng ating nobinaryo sa ating spiritual preparation upang maipagdiwang nating may saysay at kabanalan ang kapanganakan ni San Juan Bautista sa darating na Hunyo 24. Mga kapatid, ang kapanganakan ni San Juan Bautista ay nagbukas sa atin ng kamalayan na salubungin ang bukas ng may pagtitiwala at kalakasang loob, sapagkat binigyan niya tayo ng gabay kung paano ito haharapin sa gitna ng ating kahinaan at kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi, pagpapatawad, at paglilinis ng sarili. At sino po itong kahaharapin natin na bukas? Ang Diyos na buhay, na ang katangian ay nasa ngalan ni Juan, na ibig sabihin, God is gracious, ang Diyos ay mahabagin. Sa isang yugto ng buhay ni San Juan Bautista, na mababasa po natin sa San Lucas, chapter 3, verses 1 to 19, kung saan ay inihahanda niya ang mga tao sa pagsalubong sa darating na Mesiyas. Tinanong siya ng mga maniningil ng buwis, ng mga sundalo at ng iba pa na gustong magbalik loob sa Diyos. Ano po ang tanong nila? Guro, anong dapat naming gawin?
What are we to do? Mga kapatid, ang mga nagtatanong pong ito ay merong dinadalang mabibigat na pagkakasala sa buhay. Hindi lamang po pagkakasala, kundi maging lipunan, sila ay hinusgahan na at meron na silang tatak na hindi sila maliligtas. Pero kung tutunghayan po natin ang mga payo at kasagutan ni San Juan Bautista, pawang sinasabi niya, iwan mo ang mga bumabagabag sa iyong kalooban. Iwan ninyo ang mga bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkakasala. At tingnan mo ang bukas, look forward sa future ng may pag-asa sa piling ng Diyos na mabagin. Mga kapatid, ito marahil ay dapat din nating itanong sa ating nobinaryo. Hindi lamang na tayo ay dadalo ng 9 na araw at sasabay sa mga nobina at magtitirik ng mga kandila. Wala pong masama dito sa ating nakagawi ang ginagawa sapagkat ito ay nagpapalapit ito sa atin sa Diyos. Ngunit, meron pa po tayong pwedeng gawin. Go deeper. Go deeper. Go deeper sa ating devotion. At ngayon ay tinuturo ni San Juan Bautista, dapat meron po tayong pagtatanong, Guro, anong dapat naming gawin? Guro, anong dapat kong gawin? Mga kapatid, marahil po, marami tayong dinadala sa buhay natin ngayon. Mga nakaraan natin na nagiging dahilan upang hindi natin makita kung ano ang inaalay na grasya ng Diyos sa atin sa ngayon, sapagkat binabalot tayo ng ating sarili, sapagkat punong-puno tayo ng ating sarili. Tulad ko na nais magigante sa pagkamatay ng aking kapatid, mata sa mata, ngipin sa ngipin, mga hinanakit at galit at panghuhusga, mga bagay na ginawa natin sa nakaraan, at hindi natin mapatawad ang ating sarili at ang iba. Mga kahinaan at kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa at minsan hindi na natin naitatama or minsan hindi na natin matanggap na ito ay mali. Hindi po kaya nararapat tulad ng mga nagtatanong kay Jesus na nais na rin makawala sa kanilang kasalanan at kahinaan, na nais nang makaalpas sa pagkakaalipin sa sarili upang lubusang yakapin ng Diyos. Hindi kaya mga kapatid, nararapat na magtanong din tayo, Guro, San Juan Bautista, anong dapat naming gawin? Guro, San Juan Bautista, ano ang dapat kong gawin? Mga kapatid, sa 5 araw ng ating nobinaryo, inaanyayahan ko po kayo. Let us go deeper sa ating devotion. At iiwan ko po ang mga katanungan na ito. Sana po ngayong araw, tanungin natin, Guro, San Juan Bautista, ano po ang dapat kong gawin para mabawasan, para maibsan itong galit, itong hinanakit, itong paghuhusga ko sa aking kapwa? Guro, ano ang dapat kong gawin para maibsan o mabawasan itong aking pangamba, itong pangungulila, itong pag-aakusa ko sa aking sarili at sa iba? Guro, San Juan Bautista, ano po ang dapat kong gawin para ako'y yakapin ng mahigpit ng Diyos na mahabagin? Guro, anong dapat naming gawin? Guro, San Juan Bautista, ano ang dapat kong gawin? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, napakabuti sa atin ang ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa Kanyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Ang ating pong tugon, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig.
Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, ang sambayanan, habang aming itinataas ang mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkakasamang lumago at mapaglabanan ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, maakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob maging si Jesucristong aming Panginoon. Ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailan paman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista, upang aming mapangatawan na sa aming ginagawang paglilingkod, ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y nagigsanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinaninindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupulay sa iyong kadakilaan, pinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nag-alakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, inasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa iyo, tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawagta sa mga sana sa kalibutan, kaloy kami. Agnus Dei quitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng linggo at ang Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali sa pamumuno ng kanyang kabunyan, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-4 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang, ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipagkausap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo sandali. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati ngayong katabi nyo ng isang magandang hapon. At maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo ngayong ika-5 araw ng ating nobenaryo. At higit sa lahat, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Siyempre, parangalan din natin ang kanyang pinsan, ang ating pangunahing patron dito sa Quiapo, si San Juan Bautista. Palakpakan natin si San Juan Bautista. So tayo po ay nakalagpas na ng kalahati ng nobenaryo at patuloy tayong naghahanda para sa kapistahan. Tatandaan natin, ang piyesta ng Quiapo, hindi lang talaga Enero 9, kundi Hunyo 24. Sapagkat ang ating parokya ay ipinangalan, itinalaga kay San Juan Bautista. Kaya maganda po, magpinsan ang tagapangalaga ng ating pamayanan. Kaya salamat din po sa mga kasama natin ngayong ika-5 araw ng ating nobenaryo. Ang Love Flock, ang HDN, MBBN, Balangay MBBN, Barangay 391, Zone 40, Chairman Cecilio Mateo, Barangay 383, Zone 39, Kagawad Stella Lim. Palakpakan po natin sila. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating nobenaryo. At tayo po ay taus-pusong nagpapasalamat. Sabi nga po ni Father, ito raw ang kanyang unang misa sa Quiapo. Kaya sana ang kanyang hilingin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, kung saan siya rin, katulad nyo, ay deboto at dumadayo dito sa Quiapo, ay ipagkaloob po sa kanya, lalo na sa kanyang ministry. At tayo po ay nagpapasalamat sa kanyang kabutihang loob
pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Siya po ang Rector at Parish Priest ng Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel. Reverend Father Dionisio Balote, OCD, Order of the Discalced Carmelites. Palakpakan po natin si Father Dionisio. Salamat po, Father, at nawa patuloy tayong pangalagaan ng ating mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno at turuan tayo. Gaya ng sinabi nga ni Father, turuan tayo ni San Juan, lalong mapalapit sa landas ni Jesus, lalo na ang landas ng pagpapatawad. Very touching po yung sharing ni Father. Ang tunay na deboto ng Nazareno, marunong magpatawad, marunong magmalasakit. Ang tunay na deboto ng Jesus Nazareno, tinatanggal ang galit sa puso. At hayaan natin si San Juan ang maging inspirasyon natin at tagapagdasal upang tayo'y maging maawain katulad ng ating mahal na Panginoon. Muli, pasalamatan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno at si San Juan Bautista. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa ikalimang araw ng ating nobinaryo, inaanyayahan ko po kayo. Nalaliman ang debosyon. Patuloy na magtanong tulad ng mga nagtanong kay San Juan Bautista, Guro, San Juan Bautista, ano ang dapat naming gawin? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadikilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni San Juan Bautista. Salamat sa Diyos. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Juan ang kanyang pangalan, 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 Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista ang pangalan, San Juan Bautista ang pangalan.
ang escudo de armas at selyo ng Basilica Menor at pang-arkidiocesis na dambana ng Itim na Nazareno, parokya ng San Juan Bautista. Ang mga simbolo ni Hesukristo, ang Nazareno. Ang kalasag ay may disenyong pakrus na kulay puti sa ibabaw ng kulay berde. Nasa gitna ng kalasag ng mga letrang IHS na nakaukit sa nagniningning na araw. Ang Christogram na IHS ay nangangahulugang Iesus Hemeterus Soter o Jesus aming tagapagligtas na pumatungkol kay Kristo mismo bilang ang Nazareno. Ang Latin Cross ay sumisimbolo sa Kristyanismo at sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Ang kulay kayumanggi ay tumutukoy sa kahoy na krus na dala ng Nazareno at sa pamilyar na kayumangging kulay ng imahe ng Nazareno na tanda rin ng kanyang kababaang loob. Ang koronang tinik na kulay ginto na pumapalibot sa krus ay tanda ng dakilang pag-aalay ng buhay ni Jesus para sa sangkatauhan bilang ating hari. Ang kulay sa likuran ng kalasag ay maroon. Isinasalarawan nito ang tela na suot ng Nazareno. Ito rin ay tumutukoy sa dugo ni Kristo na dumaloy para sa kaligtasan ng mundo. Ngunit itong kabuuan ng mga simbolo ay napapaloob sa mas malaking krus na kulay puti na nagtuturo sa atin na hindi lamang magnilay ukol sa kamatayan ni Jesus, kundi sa pag-asa ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang mga simbolo ng mga patron ng parokya at ng pamayanan. Ang mga simbolo sa kaliwang ibaba at kanang itaas ng kalasag ay tumutukoy sa mga santong patron ng parokya. Ang shofar o sungay na ginawang trumpeta ay tumutukoy sa pangunahing patron ng parokya ng Quiapo, si San Juan Bautista. Ang sungay ay tumutukoy rin sa gampanin ng tagapagbinyag ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 23. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang letrang M na may krus sa itaas at buwan sa ibaba ay tumutukoy sa mahal na Birheng Maria. Ito rin ay nagpapaalala sa atin ng makasaysayang ugnayan sa pagitan ng mga debosyon sa Poong Jesus Nazareno at sa mahal na Birhen ng Kapayapaan at ng mabuting paglalakbay ng Antipolo. Ang buwan ay tumutukoy rin sa mahal na Birheng Maria bilang Inmaculada Concepcion at bilang Nuestra Señora de la Buena Hora na ipinagdiriwang sa Quiapo tuwing 15 ng Agosto, ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit. Ang motto. Ang katagang krus ng kaligtasan ay mula sa isang linya sa kilalang awit sa nobena sa karangalan ng Itim na Nazareno. Ang mga simbolo ng karangalan bilang Basilica Menor. Ang umbrakulum ay isang makasaysayang payong na bahagi ng mga simbolo ng Santo Papa. Ito ay pangkasalukuyang ginagamit bilang simbolo ng kapangyarihan ng Santo Papa sa simbahang Katolika at sa nasabing basilika. Noong 11 ng Disyembre, taong 1987, formal na ipinahayag ni Papa Juan Pablo II ang bilang Qui Loco Petri na nagtatalaga bilang Basilica Menor. Ang mga susi ay nagpapahayag ng ugnayan ng Santo Papa at ng simbahan ng Quiapo sa kasaysayan nito bilang Basilica Menor at bilang isang dambana.